Mga batang Gilas player hinug na ngayon at handa na para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament at Kai Sotto sinundan ng NBL MVP na na-mosterize sa kanya sa NBL ng Australia. Makakabawi kaya si Kai sa B-League? Kasado na ang ating national team para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa susunod na taon. At ito nga, pasok tayo sa grupo kung saan ay mabibigat talaga mga bansang ating makakasagupa. Well, reality ay wala namang mahinang bansa o kupunan dito sa OQT. Lahat dito ay malalakas. Kaya't husay at swerte na lang siguro ang posible nating kapitan upang makakuha ng ticket sa Olympics. Kung kaya't dapat ngayon pa lang ay gumawa na ng mga basic moves ang samaang basketball ng Pilipinas para kahit papano ay masabi nating mahaba ang panahon natin sa pagprepara. At ang unang bagay na dapat gawin ng SBP ay ang mangalap ng mga players para sa ating national team at isama sa pool of players. Magandang idea ang pag-call up sa mga overseas players natin, pero syempre iuna muna natin ang mga malalarong nandito sa ating bansa. At ito nga yung ating mga young Gilas players sa ating mga collegiate basketball league na nagpapakita ng maganda at seryosong development ngayon. Una na nga dito yung 6'8" player ng DLSU Green Archers na si Michael Phillips. Isang masipag at may hustle sa laro na player. Malaki ang pakinabang na makukuha ng ating national team dito kay Phillips, especially sa rebounds. Dagdag pa dito ay ang pagkikipagkalabawan niya sa ilalim para makakuha ng puntos. Last stint nito sa Gilas ay sa SEA Games at nag-average ito ng 5 points, 7.8 rebounds at 0.6 blocks sa kanyang 15 minutes kada laro. Pero ngayon ay tila mas na-develop ang laro ni Phillips at isa na ito sa mga nagdodominanting malalaro sa UAAP. Maliban kay Phillips ay may isa pa tayong young Gilas player noon na malaki na ang inangat ng laro ngayon sa kolehiyo. Ito nga yung 6'6" small forward na si Lebron Lopez. Isa sa pinakainabangang batang malalaro si Lopez sa ating senior team. Though bata pa ay naging maganda na ang development para kay Lopez ng paglalaro nito sa ating national team. Sa Gilas kasi na-expose ang ilan sa mga bagay na kailangan ni workout ni Lopez para maging ganap na dominanting malalaro internationally. At ngayon nga sa paglalaro niya sa UAAP para sa team ng UP Fighting Maroons ay laking angat na ng development ni Lebron. Makikita na mas naging agresibo at smooth na ang mga atake nito sa basket. At ang important thing na na-develop kay Lopez ay ang kanyang shooting na magiging malaking tulong sa kanyang mga offensive weapon sa mga opponent. Abangan natin si Lopez at Phillips para sa Gilas sa OQT. Kung makatanggap sila ng call-up ay tiyak na kaabang-abang ang ipapakita nila kontra sa ating mga malalakas na mga opponent. Samantala, maliban sa dalawang higanteng Chinese player ay meron pang isang malalaro na magbibigay ng konting excitement sa pagbabalik laro sa Japan B-League ni Kai Sotto. Ito nga ay walang iba kundi ang isa sa mga matinik niyang katunggale sa NBL ng Australia noon. Ito ay ang 6'8" forward, NBL MVP at former Washington Wizard player na si Xavier Cooks. Yes, ganap ng malalaro si Cooks sa B-League ng Japan at naglalaro ito para sa one of the top ball clubs sa Japan na Chiba Jets. Kung inyong natatandaan, ito yung malalarong pinosterize si Kai Sotto noon sa NBL. Pero may bawi naman dyan ang ating pambato noong sinupalpal naman niya ito harap-harapan. Well, abangan natin ang rematch ng dalawa sa Japan B-League na magaganap sa March 2, 2024. Inaasahang 100% ng magaling si Kai sa petsa ng tapatang ito.